Sa balitang ito, isa pong financial expert na si Ginoong Levi Rietveld ang naglabas ng matapang po na pahayag tungkol kay XRP. Ayon sa kanya, hindi mapipigilan ng mga bangko ang paparating na pagbabago na may kaugnayan kay XRP at sa kabuuang mundo ng cryptocurrency. Ipinaliwanag po niya na ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at mabilis na pag-usbong ng teknolohiya ang siyang nagbubukas ng pintuan para mas maging sentro ang mga digital assets gaya ng XRP sa global system ng finance or global financial system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Rietveld tungkol sa kasalukuyang ekonomiya? Yan, meron po siyang pinost dito sa kanyang X account. Yan po siya. Si Ginoong Levi Rietveld ay meron po siyang 180.6k na bilang ng mga followers. Yan, meron po siyang video clip dito na pinost. Kaya panoorin po muna natin. So what we're encountering right now at this point in history, at this very moment, is growing liquidity, growing M2, lowering of interest rates, and a productivity boom all essentially happening at the same time. 2030, beyond that, we don't know what things are going to look like anymore. I do very strongly believe that accumulating XRP consistently, accumulating HBAR consistently right now is the perfect remedy for this. Beyond 2030, beyond this point in time, I don't think that fiat currency will be used like it is today. I think cryptocurrency is going to lead absolutely everything, and so it's up to us today to invest into what we believe will be heading the future of all of these financial markets, heading the future of artificial intelligence, heading the future of just technology as a whole. So what we're At ayan, ipinaliwanag po rito ni Ginoong Rietveld na may apat na sabay-sabay na nangyayari sa ekonomiya po ngayon. Una, lumalaki po ang liquidity o pagdaloy ng pera. Pangalawa, lumalaki rin ang M2 supply na tumutukoy po sa kabuuang dami ng cash at savings sa sistema. Pangatlo ay bumababa po ang interest rates na nagiging dahilan kung bakit mas mura ang manghiram ng pera. At pang-apat, mayroong pong productivity boom o bigla ang paglago ng produksyon dahil sa teknolohiya. Kapag pinagsama po ang lahat ng ito, ayon sa kanya, nabubuo ang isang malakas na pundasyon na nagtutulak para hanapin ng mundo ang mas efficient na paraan ng paghawak sa pera at transaction. Dito po pumapasok ang digital assets gaya ni XRP. Kung tama po siya, posibleng umangat ang presyo ni XRP dahil sa mas mataas na demand ng alternatibo laban sa traditional na fiat system. Ngayon ay bakit po hindi po magiging sapat ang fiat currency? Yan, ayon po ulit kay Ginoong Rietveld, ang fiat currency gaya po ng US dollar ay mawawalan ng parehong halaga at kahalagahan sa hinaharap. Hindi siya sinasabing mawawala ito. Pero yan, hindi po niya sinasabing mawawala ito, pero naniniwala siya na hindi na ito magiging sentro ng global economy pagdating ng mga susunod na dekada. Dahil dito, mas nakikita niya na papalit dito ang cryptocurrencies gaya ni XRP. Ang epekto po nito sa market ay napakalaki dahil kapag nabawasan ang dependency ng mundo sa fiat currency, natural po na mas maraming tao at institution ang lilipat sa paggamit ng crypto. Kapag nangyari ito, tataas po ang demand at presyo ni XRP. Ano naman po ang kanyang pananaw tungkol sa hinaharap ni XRP? Ayan, bagamat aminado itong si Ginoong Rietveld na hindi niya tiyak ang mangyayari pagsapit ng taong 2030 at mga taon pagkatapos nito, naniniwala pa rin siya
na hindi mawawala ang kahalagahan ng mga digital assets. Ang punto po niya ay malinaw. Kahit may uncertainty, mas ligtas kung may hawak kang cryptocurrency dahil nagsisilbi po itong proteksyon laban sa kahinaan ng kasalukuyang fiat system. Para po kay XRP, ibig sabihin nito ay mananatili itong relevant at may posibilidad na maging mas mahalaga pa sa mga darating na taon. Ang impact po sa market ay posibleng maging mas matatag ang presyo ni XRP habang mas maraming tao ang nagiging aware sa ganitong pananaw. Ngayon ay bakit po niya inirekomenda ang pag-accumulate ng HBAR at saka XRP? Ayan. Diretsahan po niyang sinabi na ang consistent accumulation kay XRP at HBAR ang siyang perfect remedy ngayon. Sa madaling salita, paniniwala niya na ang pinakamagandang gawin ng isang investor ay dahan-dahang mag-ipon ng mga crypto na ito habang mura pa. Ayon po rito kay Ginong Redfield, sila XRP at HBAR ang may pinakamalaking potensyal sa paglipat ng mundo patungo sa digital at blockchain-based na sistema. Kung titingnan po natin ang epekto nito sa market, ang ganitong uri ng rekomendasyon mula sa isang financial expert ay maaring magbigay ng confidence sa mga investors na pumasok at magdagdag ng holdings. At kapag nangyari ito, tataas po ang demand at posibleng tumaas ang presyo ng dalawang coin. Ngayon ay ano naman po ang papel ng technology at AI sa kanyang pananaw? Ayan, isa pa sa mga binigyang diin ni Ginong Redfield ay ang papel ng artificial intelligence at saka advanced technology sa pagbabagong ito. Ayon po sa kanya, ang pagsasanib po ng blockchain at saka AI ay magbibigay ng mas mabilis at mas secure na sistema para sa hinaharap. Kung totoo po ang kanyang pananaw, mas lalakas ang value ng cryptocurrencies dahil sila ang magiging backbone ng financial innovation. Sa kaso po ni XRP, maaari itong maging sentro ng cross-border payments habang sinusuportahan ng AI ang bilis at security ng transaction. Ang epekto po nito sa market ay posibleng maging mas mabilis ang adoption at mas matibay ang presyo ni XRP. Yan. Ngayon ay bakit hindi kayang pigilan ng mga bangko ang pagbabagong ito? Ayon po ulit kay Ginong Redfield, ang mga traditional banks ay limitado lamang ang kanilang magagawa. Kahit subukan po nilang kontrolin ang sistema, hindi nila kayang pigilan ang sabay-sabay na pagsabog ng technology, AI at saka cryptocurrencies. Para po sa kanya, ito ay isang natural na proseso na hindi na mapipigilan. Kung tama siya, malaking epekto ito sa market dahil mawawala ang monopoly ng mga bangko sa global finance. At kapag mas naging decentralized ang sistema, mas lalakas po ang posisyon ng mga crypto tulad ni XRP. At bilang panghuli, sa aking palagay po, ang pananaw ni Ginong Redfield ay nagbibigay ng malaking kumpiyansa sa mga may hawak ng XRP at saka HBAR. Totoo na walang nakakaalam kung ano ang eksaktong mangyayari pagsapit ng taong 2030, pero malinaw na ang technology at ekonomiya ay nagbabago ng mabilis. Naniniwala ako na habang patuloy po ang pagbaba ng tiwala sa fiat currency at lumalakas ang pagyakap sa digital assets, mas tataas po ang value ng mga crypto na may malinaw na gamit tulad ni XRP. Ngunit dapat pa rin po tayong maging maingat dahil kahit malaki po ang potensyal ng market, hindi mawawala ang risk. At sa kabuuan, ang pinakamainam ay magkaroon po tayo ng tamang strategy. Dahan-dahang mag-ipon at huwag ilagay ang lahat sa iisang basket lamang. Ang pagbabagong darating ay mukhang hindi po mapipigilan at posibleng si XRP nga ang isa sa mga mangunguna rito.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.